for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pastor Rodel Bedina po para sa ating pong FBK ngayong linggo ng gabi. Ang ating pong pag-aaralan ng isang kilalang tao sa Biblia po, palagi po itong naituturo, lalong-lalo na po sa mga bata. Kilala po itong taong pag-aaralan po natin. Ang pangalan po ay Zacchaeus. Tignan po natin yung Biblia natin sa Luke chapter 19 verses 1 to 9. Ito po sabi ng Panginoon. Basahin ko po sa inyo. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Verse 3. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Maliit po ito taon na to. Ibig sabihin, pandak po siya na. Verse 4. And he ran before and climbed up a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and climb down, for today I must abide at thy house. Sabi ng Panginoon, bumaba ka dyan at gusto kong pumunta sa bahay mo, sabi ng Panginoon. Verse 6, And he made haste and came down and received him joyfully. Verse 7, And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold, sabi niya. Pagka may nakuha ko na sa ibang tao na mali, babalik ko ng 4 na beses. Verse 9. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house. For as much as he is also is a son of Abraham. Yan po yung ating talata. Yan po si Zacchaeus. Kilala natin yan eh. Tinuturo ng mga Sunday school teacher. Pero meron tayong ilang bagay na makikita sa kanya. Una, siya ay chief publican. Ibig po sabihin ng publican, siya po ay taga-sigil ng buwis. So, ibig sabihin, hindi siya basta taga-sigil ng buwis. Siya yung pinaka-leader ng taga-sigil ng buwis. Tsaka kasi sabi siya ay chief publican. Una yan. Pangalawa po, he was rich. He was rich. Kasi pagka maniningil ka ng buwis, syempre, alam na natin pagka minsan, kahit dito sa atin. Pero wag na natin kunin yon. So, mayaman siya. So, makikita. Pero meron siyang katangian na hindi gusto ng tao. Ano po yun? Siya ay pangatlo. Siya ay pandak. Diba? Gusto niya makita si Jesus, hindi niya makita. Bakit? Kasi maliit siya eh. So, yun po yung istorya natin ngayong umaga na to. At gumawa siya ng paraan para makita niya si Jesus. Anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno ng sikomoro para makita niya si Jesus kasi dadaan doon si Jesus eh. Doon sa may daan ng sikomoro. Kaya umakyat siya. Meron mga ibang nagsasabi yung sikomoro tree daw matinik. Pero hindi ko po alam kung totoo yun. Pero inakyat niya yun sa Zacchaeus para isang purpose niya. Makita niya si Kristo. Yun po yung gusto niya makuhan. Gusto niyang ipakita dito. At nung makita siya ni Jesus, ginawa ni Jesus sa kanya, ito, hindi alam ni Zacchaeus. Zacchaeus, bumaba ka dyan kasi tutuloy ako sa bahay mo. Sabi ng Panginoon, imagine niyo ito yung kwan.
isang bagay na nakakapagtaka. Di ba? Hindi naman kilala ni Panginoon si Zacchaeus. Kasi si Zacchaeus nga, gusto siya makita para malaman kung sino siya eh. Pero ito si Jesus sinabi, bumaba ka dyan sa Zacchaeus, tinawag yung pangalan niya. Kasi tutuloy ako sa iyo. At yung mga tao nag-murmur, bakit ganoon? Bakit tutuloy siya dun sa bahay ng makasalanan tao? Di ba? Ganun yung maraming tao eh. Bakit ganoon? Bakit ganoon? Hindi nila alam, yun talaga ang purpose ng Panginoon para tawagin si Zacchaeus. At ito sabi niya. At sabi ng Zacchaeus sa Panginoon, Panginoon, kung ako, ito po yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mga dukha. Diba? Pagkatapos sabi niya, pagka nakakuha ako ng mali na tax doon sa mga tao, ibabalik ko yun 4 na beses. Diba? Yun po yung nangyari nung makita ni Zacchaeus si Kristo at nung makasama ni Zacchaeus si Kristo, nabago yung sarili niya, nabago yung buhay niya. Diba ba? Ano po ang puntos natin dito? Ano po yung lesson na makikita natin dito, mga kapatid? Isa lang po lesson makikita natin. Pagkakasama natin si Kristo, yung buhay natin magbabago. Pagkakasama natin ng Diyos, yung yung isip natin babaguhin ng Panginoon. Pagkakasama natin si Kristo, yung lahat ng gawain nating mali, babaguhin ni Kristo. Yan po yung mga bagay na magagawa ng Panginoon na hindi natin kaya gawin pagkakasama natin si Kristo. So, ang question po ngayong hapon, dito sa kwento ni Zacchaeus, kasama niyo ba si Kristo sa buhay niyo? Bakit tinatanong niyo sa sarili niyo, Pastor, bakit hindi nagbabago yung sarili ko? Ganun pa rin ako dati. Yung dati ko umiinom ako ng alak, ganun pa rin, umiinom pa rin ako. Gusto kong baguhin yung sarili ko eh. Gusto kong baguhin yung buhay ko. Naninigarilyo ako, Pastor, ganun pa rin. Sarap ng sigarilyo, ganun pa rin. Hindi mabago yung sarili. Bakit ganun? Alam niyo kung bakit? Wala pa si Kristo sa buhay niya. Subukin niyong papasukin si Kristo sa buhay niyo, tanggapin niyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at ganoon din yung mangyayari sa buhay niyo. Hindi niyo nalalaman, pero babaguhin kayo ni Kristo unti-unti. Merong ibang tao, abrupt yung changes. Nung tinanggap nila sa Kristo, nabago lahat. Pero, sasabihin ko sa inyo, pagka nakikristo kayo, babaguhin ka na Diyos. So, ngayong hapon na ito, yun po yung ating lesson. Gusto niyo bang mabago ang buhay niyo? Papasukin niyo sa Kristo sa buhay niyo. Amen po? God bless you all po. At manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyo. Sana po Panginoon yung lesson ni Zacchaeus ay nakita rin namin sa aming buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless you all po.